Bro, may buntag bro. Oh, bunta bro. Oh, man na bunta ko. Han. Pasensya kayo. Nag-live pa ka ron? Nag-live pa ka? Oh, pa-ending na ko. Nagbabay na gali ko. Ako nag-iisgutan ng akong topic ugma. Ano man? Okay, okay. Kanang kuno ni kan I don't know kung kanang dako ba ni siya nga concern gid, but for me is kanang dako pud gid ni siya nga concern sa ako labi na sa ang mga igsoon nga mga Katoliko ba. Like Mm. at least na lang baka dungog pud sila kung unsay ilahang mga i-response regarding ani nga issue, labi na sila maka-confront sila og atheist. Atheist, Kay oh. ako, kay ako na ako'y kapitan diri. Ako kapitan atheist. Ay, mga kapitan. Oh, actually Ngayon, gahapon ga-discuss mi regarding sa iyahang objection is dili siya motuo nga si Kristo gilansang sa cross. mm, Wala siya kanang kwan, wala siya dili siya motuo ana ba. So ang iyang argument is kanang niingon siya nga according daw sa kanang historical explanation, diha daw kuno nga gilansang sa cross ang tao. According sa kanang law, kanang Roman law ba, kanang balaod sa mga Romano, mm, dili daw pwede kuno nga moduol ang usa ka tawo or usa ka sundalo nga Romano or ini nga tawo nga moduol sa patay nga sa lawas nga naa sa cross. mm, And balaod daw kuno sa mga Romano kay since kay gusto nila nga ipamukha sa mga Hudyo ato during that time nga sila ang hari-hari. Kung kinsa to ilang ilansang daw sa krus, pasagdaan ra daw kuno na sa krus hangtod nga makaunon sa katong mga mananap nga mukaon og unod sa tao. mm. So ang iyang question is how could it be daw nga nag-exist si Jesus Christ, how could it be kuno nga dunay resurrection or dunay Kristo nga gilubong na kung ang iyahang lawas dito sa panahon nga gilansang siya sa krus is gikaon na daw kuno sa kanang mga pananap nga mukaon og unod. Mm. Unya, ang ikaduha niya nga Mm. argument is ikaduha niya nga argument is ang katukunong Kristo nga gilansang sa cross dili daw siya motuo nga nag-exist to siya nga Kristo. Kay according gyapon daw kuno sa historical fact nga ang katukunong mga Roman soldiers during that time, ang ilahang balaod once nga naa sila ilansang sa cross or doon na sila ika nagbitayon, ang ilang buhaton is kailangan daw kuno nga kadtong ilang bihag is hubot-hubad kanang walay sapot ba, naked gid siya ba. Mm. So ang iyang question, how could it be daw kuno nga sa ato kita mga Kristiyanos nga doon na daw kuno tay kanang gituhuan nga kanang ang Kristo dunay sapot, dunay kanang sayal niya ba nga gilansan sa krus. So Mm. unsay ato ang ika-response na bro sa ato ang view na? Okay. So, ang ang response ko diyan ganito. Nahanap ko dito yung ano, ah, yung mismong sinulat ng Roman historian na si Tacitus. Double check ko lang. Wala. Wait lang Saan ano ang sinabi ni Tacitus sa kanyang annals na na si Kristo ay pinako sa cross. Ayan. Ayan sa GPT dito. Okay, ito ay 1544. 1544 in the Book of Annals. Okay, 1544 dito. 1544. 1544. Okay. 1544. Ito ko sa screen ha. Yan. Ito ang sinabi ng Roman historian na si mm, okay, wait lang. Mama, buta mama, kaya na si Tinara. Sama na. Cellphone. Wait lang bro. Kita ko to bro. Sige, take your time bro. Wait lang. Wait. Ano isa? Okay, para makita talaga yung babasahin ko. I-crop ko lang.
Okay. Yan. Wait lang. Dito ako sa kabila. Ayun. Copy. Cover. Copy. Ay! Oh, may cellphone be. May cellphone be. Copy. Then, dito tayo ngayon sa browser. Paste. Yan. So, move. Okay. Ito ngayon. Ito. Ang kinote ko dito, ito ay Roman historian na si Tacitus. Ano sabi ni Tacitus ng Roman historian? Ito. Consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin. So sabi dito, may mga tinorture si Emperador Nero ng mga Kristiyano, ang tawag ng mga tao. Si Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. Sa madaling salita, merong talagang Kristong ipinako sa cross. Sabi nila, yun daw ay mananatili sa cross para kainin ng mga hayop, sabi nung kapitan mo. Ang sagot ko diyan, sa kaso ni Kristo at nung mga magnanakaw, hindi nangyari 'yon. Bakit? Ayon sa Biblia, sa John chapter 19 verse tinan ko muna sa kuwan na basa 'yun ha. Yung sa sinasabi sa Bible na John 19 yata 'yun eh. Yung John 19:39. 19:31 ng John. Okay. Ito sabi sa John 19:31. Diretso yata sa 39, bro. John 19:31. Yung reason bakit binaba sa cross. Ito sabi, then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the man who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. Pinahintulutan ni Poncio Pilato ang mga Hudyo na ibaba ang mga nakapako sa cross, to take the bodies down from the crosses. They requested this, nag-request sila, so hindi talaga siya normally talaga na ginagawa. Tama sinabi ng kapitan mo, talaga siya normally ginagawa kasi hinahayaan lang siya doon naka-display sa public, hubot-hubad, totoo talaga. Si Kristo ay pinako, hubot-hubad talaga si Kristo, pinako. Gagawa ka ng rebulto, hindi yung pwedeng lagyan mo ng walang saplot sa lalagyan mo. Yung pwede yun, hindi magandang tingnan sa mga Kristiyano yon. So, ginilagyan ng saplot. Ngayon, ito naman ngayon, ang totoo niyan, si Kristo pinako sa krus, hubot-hubad talaga yun. Hubot-hubad. Ngayon, they requested this because it was Friday. Nangyari ang pagkakapako, Biyernes. Kaya sila nag-request. Hindi talaga ginagawa yun. Pero dahil Biyernes, nag-request sila. They requested this because it was Friday and did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. Ibinaba talaga sila kasi may Sabbath na paparating. Tama sinabi ng kapitan, hindi sila binababa doon. Pero dahil nagkataon na Biyernes yun ng hapon at paparating na ang Sabat, kailangang ibaba yun. Ayun, kaya binaba. They requested this. Nag-request sila. Sabihin, hindi siya normally ginagawa. Pero dahil may request, kaya pinagbigyan.
Ayun. Okay, okay, okay. Oh, ang But ang ilahang ang yung ano nila bro, yung next na argument kasi diyan. Actually sinagot ko 'yan. Yang sinabi mo, sinagot ko din 'yan sa kanya. mm, And in the biblical terms, theological terms, and even historical facts kasi ginamit ko din yung sinulat ni Josephus. Actually meron din siyang objection diyan tungkol sa libro ni Josephus. Sabi niya pa doon, prior pa daw sa libro ni Josephus na meron tayo ngayon na ginagamit natin to prove that Christ was existed before. Ang sabi niya pa is meron daw libro na nag-i-exist before sa libro ni Josephus. At according daw sa mga historians at lalo na sa mga archaeologists na sa mga debates nila is yung Christ daw na minention daw ni Jesus Christ, yung Christ daw na minention doon sa libro ni Josephus is hindi daw minention sa originally book na sinulat ni Josephus. And ang ano pa diyan, ang ano niya pa doon, ang argument niya pa doon hindi kailangan is bro kapag sinabi niya yan bro, ilabas niya yung ano, ilabas oh niya actually yung totoong sinulat ni Josephus. At saka ang ginamit ko oh, hindi Josephus, Tacitus, ito Tacitus. Roman historian 'tong ginamit ko, hindi to si Josephus. actually bro, tinanong ko din sa kanya if you can provide me any solid evidence to make your claim is true. Tinanong ko sa kanya 'yan kasi ibang lahi kasi 'to bro. Oo. Puti kasi 'to. Oh, tapos tinanong ko sa kanya kung meron ka bang maibigay na tawag dito na concrete evidence na yung sinasabi mo ay totoo na merong alteration o dinagdag sa mga Kristiyanos na para mapalabas na si Jesus Christ is nag-exist. Wala siyang maibigay. Sabi niya, nabasa niya lang daw ganito ganyan, marami siyang sinabi. Tapos sabi ko sa kanya, if that is true na si Josephus ay hindi si Josephus ay yung sinulat niya before is wala yung word na Christ, hindi minention si Christ doon sa pinakunang sinulat niya. How could it be? Sabi ko sa how could it be? How could it happen na si Josephus naman ay hindi Kristiyanos during the time na sinulat niya? Sabi ko sa kanya. And then kung hindi Kristiyano si Josephus, paano na isulat yung pangalan ni Christ dun sa sulat niya? Actually, nandito yun sa ano meron akong libro nun ni Josephus. Tapos, yung argument niya dun bro, talon, patalon-talon Ayun na. na ano mo, Oh, na nasalakab mo na. oh, Nahuli mo siya sa ano, nahuli mo sa tanong mo. patalon-talon siya. Tapos, sinundan ko siya ng tanong. Sabi ko, paano mo ma-prove na hindi existed si Jesus Christ during the time of the apostles? Ibig mo bang sabihin na yung mga apostles na nagsasabi is nagsisinungaling? Hindi niya masagot-sagot. Ang sagot niya lang doon is how is it reliable? How is it true ang four gospels? Kasi marami daw contradicting, marami daw ano ganito ganyan. Sabi ko kung hindi totoo yung gospels, sabi ko, kasi merong libro na nabasa ko, ang title nun is, nalimutan ko yung title, basta yung author kung hindi ako nagkakamali, si Dr. Erdman. Isa siya din siyang historian at saka skeptic yun. Hindi siya, actually, nakadebate yan ni Jimmy Akin sa harap-harapan talaga na debate. Tapos yung topic nila doon is how reliable is the gospel is yun yung topic nila gusto na i-prove ni Dr. Erdman na yung Bible yung four gospels ay real hindi sapat na source na para i-prove na si Jesus Christ ay totoo. So, binasag lahat yan ni Jimmy Akin during their debates kasi sabi ni Jimmy Akin doon, merong tatlong part merong tatlong part na mga cases, yung major cases, yung medium cases, tsaka yung low level cases na sa panahon ni Jesus Christ, which is sa libro ni Dr. Erdman ay agree siya na si Jesus Christ is existed. At saka ano pa yung nakakatawa bro?
ginamit pa yan ng kapitan ko na i-prove niya sa si Jesus Christ as hindi exist. Sabi ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung lahat ng mga sulat ni Dr. Erdman kasi may libro ako niya eh. Sabi Mm. ko, paano mo to maipa-prove na totoo yung claim mo? Samantalang yung kinote mo na author is naniniwala din na nag-exist si Jesus Christ. Ang Mm. hindi lang ang hindi lang talaga mag ano dito tawag diyan magpapasok sa argument mo yung paniniwala mo na hindi reliable yung gospel. So same Mm. kayo ng stand ng historya na to. Pero ang hindi niyo lang pinagkatagpo kasi yung pinaniwalaan niya na si Jesus Christ nag-exist kasi agree sa lahat doon eh. Oo. Na si Jesus Christ ay ipinanganak by the Mm. virgin birth, Mm. si Jesus Christ na ipinanganak sa Nazareth, Mm. lahat anak siya ni Mama Mary. Naniwala siya doon. Kaso lang hindi niya paniniwalaan yung gospel. Ngayon Mm. tinanong ko siya ng logical question. Oh. Ito yung tanong kasi nasunog yung barko namin eh. Last na sunog yung barko namin dito ngayon kasi nandito kami ngayon sa Amsterdam. Ngayon merong mga pulis na umakyat. Sabi ko sa kanya, kapitan siya eh. Sabi ko sa kanya, naalala mo, pinagawa mo kami ng mga tawag dito, statement of facts na sabihin namin doon kung ano yung mga pangyayari during sa fire, anong nangyari sa fire. Mm. Ngayon, ito yung tanong ko. Lahat kami pinasulat mo. Siyempre nabasa mo yun kung ano yung mga sinulat namin. 'Di ba, binasa mo, iba-iba yung statement namin doon, pero kapare-pareho lang yung mga pangyayari. And in matter of fact, yung pangyayari na nasunog, talagang nangyari. Same din yun sa paniniwala mo, ang gospel ay hindi reliable. Which is yung mga apostol na sumulat doon, nagkasama doon. Lahat sila saksi sila na nakita nila si Jesus Christ. Although hindi same yung pagkakasabi nila na ganito yung nangyari o ganito yung mga pangyayari sa panahon ni Jesus Christ. But the truth is, nag-exist si Jesus Christ, nakita nila. Kasi Mm. both author of the books of gospels pareho nilang sinabi na nakita nila mismo si Jesus Christ. So Mm. paano mo ma-reconcile yung gano'n na bagay? Alam mo ginawa niya, umalis. Na-realize nga eh, ganda na analogy mo, yung report pa niyo pang ginamit mo. Oh, Umalis kasi lugi siya mag-jogging siya. doon sa report mo na yon. Oh. Alam niya nangyari. Oh. Ngayon, sabi ko sa kanya kasi gusto niyang may sagot doon sa tanong niya na paano daw nangyari na si Jesus Christ ay walang saklot naman daw nung ipinako sa krus. Pero bakit yung paniniwala daw natin is meron siyang saklot doon during sa pinako sa krus. Actually, hindi ko pa fully nasagot yung tanong niya dyan, pero meron akong concrete na sagot doon. Tapos ang sabi ko lang sa kanya, tignan mo yung debate ni Jimmy Akin at saka ni Dr. Erdman sa YouTube. Makikita mo doon kung paano rin-refute ni Jimmy Akin yung argument ng doon, ng doktor na yon. Just historian yun. At saka may mga sinulat na libro yun. Hindi basta-basta na historian yun. Talagang binasag ni Jimmy Akin yung argument na doon na hindi reliable source yung for gospels. Kasi ang nangyari kasi doon, bro, kasi skeptic siya doon eh. Yung idea niya is same sa idea ng mga atheist. Ang nangyari doon, ang idea ni Dr. Erdman, paano daw natin masasabi na reliable source ang mga gospels if merong mga contradicting, for example, yung ginamit niya yung the Book of Luke tsaka yung, hindi ko nagkakamali, yung Book of Mark or Matthew ba yun, na doon sa Book of Luke si Jesus Christ daw ay pumunta dun sa Nazareth. Dun sa kabila namang libro, pumunta sa Bethlehem. Which is paano daw? Kasi yung Bethlehem tsaka yung Nazareth is 100 miles daw yung distance. So paano mangyayari daw yun? So may mga tanong siya na talagang sa isip niya, yung sa stand niya is yung hindi siya para sa kanya, hindi talaga reliable yung gospels kasi may mga, para sa kanya may mga mali. Pero anong sagot ni Jimmy Akin? Ilinabas ni Jimmy Akin yung libro niya. Lahat ng mga statement ni Jimmy Akin dun tungkol sa libro niya. Kasi yung libro niya, title niya is Jesus, nalimot ko sa title, but sabi niya dun is yung tungkol sa historical fact na si Jesus Christ nag-exist. Linabas lahat ni Jimmy Akin yung lahat ng sinulat niya dun sa libro.
na which is lahat ng mga major facts na si Jesus Christ ay nag-exist is agree siya doon. So sabi ni Jimmy Akin, the fact na agree ka sa mga major facts na nasa Biblia sa four gospels na nag-exist si Jesus Christ, the fact na paniniwalaan mo dapat siya. Pero ang problema lang, hindi mo paniniwalaan dahil sa sinabi niya. In-explain ngayon ni Jimmy Akin. Sabi niya, meron akong 4 na libro dito. Itong libro na to is according sa buhay ni Abraham Lincoln. Itong mga author na to ay magkakaiba, itong 4 na libro. Pero ang lahat ng mga sinulat nila doon is same lahat. Ngayon itatanong ko sa iyo, ito ba yung source na ginamit ko, itong 4 na libro na to ni Abraham Lincoln? Lahat ng bang sinabi ng mga author dito ay mali? Sabi niya man, totoo. Ayun, bumagsak siya. Totoo man daw kasi alam niyo, nabasa kasi niya yung libro na yon. Ngayon, nahuli siya ni Jimmy Akin. Actually, during sa cross-examination, tinanong niya si Jimmy Akin. Sinagot lahat ng mga tanong niya tungkol dun sa four gospels, yung mga, sabi niya, mga contradicting daw na mga passages. Sinagot yun ni Jimmy Akin lahat. Tapos, alam mo, makikita mo sa reaction niya yung mga tanong niya na parang nagugulan sa mga tanong niya ba? Kasi parang hindi niya naiintindihan niya na kung anong point ni Jimmy Akin doon sa stand niya na ipoprove niya na hindi reliable sources yung gospel. Kasi binasag lahat ni Jimmy Akin yun. Tapos napakasimple lang na pagbasag ni Jimmy Akin. Anong ginawa niya doon? Through logical explanation lang at saka yung philosophical explanation lang. Wala na, doon lang. Di na siya. Basura na lahat ng mga yun. Basura na lahat ng mga yun. Kasi yung isa gumagamit ng ebidensya, isa naman puro lang daldal. Para lang yung amin, para lang yung amin dalawa ni Larry Silva ba. Ako may ebidensya siya na puro daldal lang. Tapos isip nyo sa kanya na puro daldal lang. Parang ganun na nangyari, bro. Yun. Yeah. Actually, mostly bro, dito sa barko, marami akong mga kasama dito bro na nasa iba-ibang pananampalataya din. So, nakatapat ng may alam. Yun. Sinagot ko din yung mga tanong nila. Nagulat sila sa mga sagot ko kasi sa experience ko bilang isang seaman na dito, lalo na sa mga seaman na nasa ibang pananampalataya. Nasaan kayo ngayon? Yung location nyo ngayon, nasaan kayo? Nasa Amsterdam kami ngayon bro, malapit kami dito sa The Hague. Mga 1 hour lang galing sa Amsterdam sa port namin. Okay. Ang napansin ko lang ganito kasi most of Protestants na lalo na yung nagsisimula pa lang or yung nandiyan na sila sa period na nagsa-study na sila biblically, ang problema lang kasi sa kanila is hindi nila masyadong inaaral yung tinatawag na exegetical critical analysis. Hindi nila masyadong pinapasok yung part na yan. Kasi alam mo bakit? Mahuhuli nila yung katotohanan kung papasok sila sa ganyan. Tingnan mo yung arguments ng mga Seventh-day Adventists pagka sila yung nag-i-explain sa kung ano yung ibig sabihin sa teksto na binasa nila. Mararamdaman at saka makikita kung tayo bilang isang mga CFD at mga nag-aaral bilang sa mga Katoliko sa Biblia, makikita natin yung mga loopholes mararamdaman din natin na parang mali yung sinasabi niya kasi nakita natin, alam natin yung cultural background, ano yung exegetical study niya, yung critical analysis niya, lahat nakikita natin. Ang kasalan sa kanila, yung tinitignan nila kung ano lang yung naaabot ng utak nila na isinusubo ng mga pastor sa kanila sa utak nila. Yun ang pinagkaiba. Yun yung nakikita ko ngayon. Sabi ko sa kanila, wag kang kasi sila nakafocus lang sila doon sa binabasa lang nila, which is the Bible. Sabi ko, walang mali sa nagbabasa ka ng Bible. Walang mali doon kasi even us as Catholics na kami nagbabasa din kami ng Biblia, pero hindi kami nagre-rely sa sarili naming paniniwala o sarili naming explanation. Kasi we are humans, because we are humans, magkakamali tayo. Hindi pwedeng perfect tayo lahat. Sabi ko sa kanya,
maghanap ka ng mga sources na solid na mag-explain sa kung ano yung gusto mong marating sa na explanation sa binabasa mo. Mahirap kasi yun, sabi ko, mahirap kasi yung nagbabasa ka, pero may natitira pang question sa utak mo, pero sinabi mo na lang sa sarili mo agad na, okay na ako dito sa naririnig ko. Parang dun sa word na, parang okay na ako, pero hindi pala. Oo. Yun yung part na mahirap sa kanila. Ang mas maganda kasi na kung meron ka pang tanong na natitira sa utak mo, Ilabas hanapin mo. at hanapin mo. O ilabas Oo, mo hanapin 'yan at hanapin. at hanapan mo Oo, ng kasi sagot. At huwag kang oo. mamili sa mga ebidensya makikita mo. Kung may contradiction man, i-reconcile mo. Ano ba talaga ang mas mabigat dito? Gano'n Yes, 'yun. yes, tama kasi ito din yung difference natin sa mga Protestante at sa ating mga Katoliko. Kasi tayo, pagka nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang tayo kumukuha sa source natin bilang isang Katoliko. Tinitignan din natin yung mga side ng mga Protestant scholars, 'di ba? Yun Mm, yung yun yung yung kaibahan natin sa kanila kasi hindi tayo one-sided. As in generally open tayo sa lahat ng mga explanations nila kasi yung turo naman ng simbahan natin hindi naman para sa hindi naman na pagka kinuha mo itong ganito sa akin na talaga lahat 'to, hindi gano'n, eh. oo, Kaya nga tinatawag na Catholic kasi universal dapat yung katuruan natin na maiintindihan ng lahat ng sangkatauhan, hindi lang tayo lang bilang isang Katoliko. Kaso lang ang problema sa kanila yung mga Protestante kaya nga nagiging reform Protestant sila kasi yung isip nila is dun lang sila magre-rely sa kung ano yung gusto nilang mangyayari, which is yung gusto nilang mangyayari is nanggagaling sa sarili nilang kagustuhan na gusto nilang ipalabas na tama sila, which is mali yun. Yun yung hindi maganda. Kaya dun sa mga na-experience kong mga na nakatawag dito, nakadiskusyon ko dito, napaka-smooth lang ng mga discussions namin kasi nakikita kasi nila, eh, historical, yung anong sinasabi ng mga scholars, ano yung sinasabi ng mga historians, mga archaeologists, lahat mm. binibigay ko sa kanila. At least masabi nila na hindi ako self-proclaim, hindi ako nagsisinungaling. Meron akong source na talagang totoo yung sinasabi ko. Kaya napaka-smooth lang ng ano namin. At saka hindi naman lahat. May mga protestante din na admitted sila sa sarili nila kahit magaling sila sa Biblia, admit nila sa sarili nila na meron din silang mga bagay na hindi nila alam. Tsaka dun mo makikita yung level of knowledge na mas marami talagang alam yung Katoliko kaysa mga Protestante. That is fact, totoo 'yan. Totoo 'yan kahit kahit anong gawin nila diyan, totoo 'yan. Kasi even sa mga sinasabi nating mga documents, yung manuscripts, yung mga anong meron tayo sa mga study natin sa mga nakakataas mga theologians natin, tayong Mm, may mas pinakamaraming sources, eh. Tayong may mas maraming sources. At yung mga sources natin, hindi basta-basta 'yun. Mga kilala 'yun sa larangan ng Biblia, sa mm. larangan ng history, hindi basta-basta 'yun. Kaya masabi ko, may mga tao din talaga na sa tingin nila, marami na silang alam o kaya talagang mataas na yung narating ng alam nila at pagka meron tayong sinabi sa kanila na hindi rin nila alam, makikita mo yung gulat, makikita mo yung gulat nila, eh. Gano'n pala Para yun bang bro, may ganun para bang pala. ano, ah, para bang nalamangan sila ng ano, na kakahiya 'yun. Pero Oo, kasi kailangan talaga ito tanggapin. one example, itong kapitan ko bro, ordinary seaman lang ako dito, eh. Hmm, Hindi naman tayo ano dito na may talagang mataas na ranggo. Nagulat siya kasi lahat ng tinanong niya tungkol sa Bible nasagot ko. oo. Sabi niya, "Ano ba yung language ni Jesus Christ?" Sabi ko, "Aramaic." Tapos, "Kailan ba isinulat yung whole Bible?" Sabi ko, "Mga around 300 AD. Isinulat diyan, ginather diyan during sa Council of Nicaea." Oo. Nagulat siya kasi alam ko, nasagot ko lahat. Ta's dun na nagsimula nung mga tanong niya tungkol sa historical. Actually, magaling din si kapitan kasi marami din siyang alam sa history. Nagulat na nga din ako dun sa mga tanong niya, eh, kasi hindi ko pa talaga medyo na-encounter yun. Pero since na
nabasa ko yung libro ni Dr. Erdmans, tsaka timing talaga na tinanong niya sa akin Nagawa mo na, makipag-diskusyon doon ni English yon? bro? Nagawa mo makipag-diskusyon doon ni English yon? Oh, bro, dugo-dugo yung grabe yung discussion namin. Tapos, yung explanation ko sa kanya, talagang, hindi naman talaga ako magaling sa English, pero naiabot ko sa kanya kung ano yung gusto kong iabot ba. Tsaka Oo. naiintindihan niya. Tsaka makikita mo talaga sa facial reaction niya na mapaisip siya ba, oh, totoo. Ganun pala yun, sabi niya ba sa sarili niya. Pero, at least naman nagiging honest din siya sa mga sinasabi niya. Pero, ang story kasi niyan, bro, sa totoo lang, ngayon lang kami nagkasama ng kapitan na yan. Ang Ah, ang kapitan ko kasi ngayon, dati ako may bago? second, Bagong kapitan yan? oo, ang dating second mate ko nakasama sa dating barko ko, nakasama niya na 'tong kapitan ko ngayon. Tapos lagi siyang binabanatan tungkol diyan, tungkol sa existence of God, tungkol sa kasi nga skeptic, yes, hindi sila naniniwala sa Diyos, eh. Tapos yung second mate ko na kaibigan, panay naman katanong sa akin kung ano ba yung isasagot ko. Meron pa siyang sinabi do'n na tayo daw mga tao galing sa baboy. Baboy. Oo nga, oo. Uy, mataba lang ako. Hindi ako galing sa baboy, no? Nakakatawa nga, sabi ko sa kanya, itanong mo sa kanya, kung ang tao ay galing sa baboy, kailan nangyayari na yung tao ay lumulubog sa tubig na marumi? Kasi ano yan, nature ng baboy yan, eh. Kung Mm. galing ang tao sa baboy, pwede ba siya makapagbibigay ng biological study or tawag na to, mga study sa katawan ng tao na merong tao na nag-exist sa mundo na since na ipinanganak siya sa mundo, gano'n na yung ugali niya na kapag tapos kumain o di kaya maghahanap talaga siya ng, kung sa Bisaya pa, limaw, dun sa hihiga para magpahinga. Wala naman kung gano'n yung argument na ng tao galing sa baboy. Tsaka walang proof na yung genes ng baboy napunta sa genes ng tao, walang gano'n. Kahit anong study mo pa sa biology na, hindi mo makikita yun. Tinanong niya ngayon doon, hindi naman nakapagsagot si kapitan, hindi niya naman nasagot yung tanong na yun. Ah. So, marami siyang mga arguments tungkol sa Diyos na hindi daw exist yung Diyos. Ngayon, tinanong ko din siya diyan tungkol sa hindi nag-i-exist ang Diyos, hindi daw totoo. Ngayon tinanong ko siya, naniniwala ka ba na merong tinatawag na cause of motion? Sabi niya, oo, naniniwala siya doon. Mm. Sabi ko, kung totoo cause of motion, binigyan ko siya ng example, may bola. Pinagalaw yung bola. Mm. Ay, ang tanong ko, paano napagalaw yung bola? Sabi niya kasi tinadyakan daw ng paa. So paano napagalaw ng tao yung paa niya? Sabi niya galing daw sa utak ng tao. Ngayon ang tanong ko, paano nagbigay ng signal yung utak ng tao? Sinong nagbigay ng signal ng utak ng tao para mapagalaw yung bola? Doon na siya napahinto. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka sa force of motion, pero hindi mo mabibigay-bigay kung Yung sino yung pinaka-origin. nagbibigay ng command sa utak ng tao para gawin yung bagay na yon. So paano yun? Sabi niya, wala, abstract lang daw. Yun yung ano niya. Tapos meron pa akong sinabi sa kanya. Kasi sabi niya, lahat ng bagay is mai-explain sa science. Sabi ko, ito yung tanong ko din. Kung lahat ng bagay is ma-explain sa science, sa tinanong ko sa kanya, scientifically, masasabi ng science kung paano nag-pump yung puso. Sabi niya, agree siya dyan. Pero ito yung tanong ko, bakit nakaka-feel ng love yung puso ng tao? Scientifically explanation, explain mo yan. Mm. Hindi niya ma-explain. Hindi niya ma-explain. Sabi ko sa kanya, kung sasabihin natin scientifical explanation, lahat ma-explain, ang masasagot lang ng scientifical explanation, yung tanong na what. Pero yung tanong na why, hindi niya masagot-sagot yun. Mm. Kasi kung tatanungin mo, what is the reason bakit nagpa-pump yung puso? Siyempre, merong dugo, papasok yung dugo, tapos merong mga ano pa yung mga molecules na papasok or cells sa puso ng tao, siyempre mag-pump. But the question is, why? Bakit?
bakit Mm. nakaka-feel ng pagmamahal ang puso ng tao? Paano mo ma-explain 'yun? Kasi hindi sila naniniwala sa moral, eh. Yung Oo. moralidad na explanation, hindi sila naniniwala dun. Mm. Kasi yung paniniwala dun sa yung paniniwala nila sa moralidad is ano lang, is kung ano yung ginawa ng tao na okey na yun, parang ganun ba. Kahit mali o tama yan, okey Ah. lang yun, walang walang problema yun para sa kanila. Ganun yung view nila sa moral ng tao. Sabi ko, tinanong ko din siya dun, nung pinatay ni Hitler lahat ng mga tao, tama ba yun o mali? Sabi niya mali. O paano mo masabing mali yun, eh, Oo. magkapare-pareho lang yung ano nila understanding yung relative moral ba, yung Ah. relatively moral ng magkakapare-pareho lang ba, walang pinagkaiba daw yung mali at saka tama. Oo. Sabi ko sa kanya, "Paano mo na-identify na mali yung ginawa ni Hitler kung kung sa tingin mo lang pala na lahat ng ginawa is magkapareho lang, paano mo Mm. nasabing mali?" Sabi niya kasi ganito daw pumatay, "Oh, 'di ba naniniwala ka rin sa moral?" Sabi ko sa kanya, Lagi siyang "Oh, nasa-shot sa'yo bro yun yung kasi yung mga reasonings niya, para siyang piniprito sariling mantika. oo, parang gano'n bro. Actually gusto ko din tinanong ko din sa'yo 'to bro, kasi gusto ko din yung makita yung view ng ninyo sa mga katulad niyo na, laging nagla-live. No. Kasi gusto ko din actually hindi ko lang alam kung may mga nakakita pa nitong video natin ngayon, at least makita din nila ba na hindi sa lahat ng bagay, hindi lahat ng mga tao na na-encounter nila, lalo na 'pag nakaka-encounter sila ng atheist, at least mabasag nila yung argument nila ba, mapakita nila na ma-defend nila na totoo talagang existed si God. Nandiyan talaga si God, existed talaga siya. Kasi according to Saint Thomas Aquinas nga, sabi niya meron nga siyang limang arguments diyan, eh. Actually hindi ko na-memorize, pero isa sa arguments niya diyan, sabi niya the existence of God is hindi daw mai-prove sa anumang lahat ng bagay. Mm. But through ah, nalimutan ko yung term niya na ginamit ni Saint Thomas Aquinas, basta may sinabi siya na through reason, ano yung mga reason bakit may Diyos. So, reason, bakit may buhay, 'di ba? Bakit nakahinga tayo? Bakit lumilipad yung ibon? Bakit gumagalaw yung ulap? Bakit merong mga bagay na hindi natin ma-explain? Mga gano'ng mga supernatural beings, mga gano'n. So, ibig sabihin meron talagang Diyos na nag-i-exist, kasi paano mapagalaw yung mga bagay na yun kung walang tao? Kasi ang mali lang kasi sa mga atheists, naniniwala sila na if there is a created, there is a creation. Kung merong ginawa, merong gumagawa. Naniniwala Kung may sila dun. creation, may creator, ganun. Kung may creator, kung may creation, may creator. Kasi nga, lahat ng mga itatanong mo sa kanila, mga bagay-bagay, alam nila eh, may explain nila, eh kasi si ano dito, gumawa nito si ano, ganito, ganyan. Mm. Pero pagdating sa mga ganito, sa mga bagay na dapat mong i-prove, lalo na sa existence of God, hindi nila masagot-sagot. Kasi yung ano nila, yung idea nila hanggang dun lang sa kung ano yung meron sila, kasi sa totoo lang, dun lang sila ang hangganan nila, dun lang sa word na universe. Kasi dun lang yung pinaka-endpoint nila yung universe. Pero pag tatanungin mo naman sila sinong gumawa ng universe, Wala na. ano alam mo anong sagot nila? Oh, Big, anong sagot Big nila Bang, diyan? Big Bang. Sasabihin nila eternal. Eternal na yun sa kanila. Eternal. Eternal na yan sa kanila. Hindi may eternal nga. Oo, yun nga. Kaya nakakatuwa din sa kanila ba na kaya masabi talaga natin na gumagalaw talaga ang Diyos sa buhay ng tao kahit may mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasi even their own reasonings, mahuhuli sila eh. Meron talagang lalabas at lalabas talaga yung totoo. Mm. Kaya din yung mga kaibigan natin siguro mga protestante na lalabas at lalabas din yung totoo, lalo na lagi tayong inaatake. Malalabas at lalabas talaga yung totoo. Sa totoo lang din. Yung ginagawa ko na ano, na mga Sabadista, nakita ko totoo, iniwanan ko sa SDA. Yung mga SDA naman, marami sa kanila, sirado utak. Okay, thank you sa iyo, Brother Jimboy, sa iyong share. At Thank you po. maraming nakapanood noon. At marireplay pa naman ito. Okay, thank you sa iyo. At nawa sana is gamitin mo yung ano bro, yung reasoning ng how babies learn to speak.
Yes, yes, yes. Ano din yan, ano din yan. Isa din yan sa solid na Yes, for explanation. explanation, mahihirapan yung mga atheist dyan. Okay, thank you sa iyo, Brother Jimboy. Yes, bro. Thank you, bro. Thank you sa iyo, bro, kasi may tatawagan pa ko iba. Salamat, bro. Okay, Salamat. Okay. yeah, thank you. Yan. Nasa ngayon sa Amsterdam, no? So, ito naman sa tatawag ko naman si Sally naman to. Si Sally. Bro, okay lang ha. Ito ba? Ako si Sally. Baka sumagot si Sally. Ba't ba ako tumatawag di nakakarating yung call ko? Ano kayo problema dito? Ayan. Hello bro! Prese! Oh, kanang nag-okay ka tong gingunid ka nga magdebate ko na mo sa online? Okay. So ingon ani ra ba kanang iagi rag video call. Yeah, video call. Sa mga dawa bakante bro, kanang kamunduang ni Edgar bro. Kay ako yung napili nga mag-moderate ninyong duha. Di si Edgar mo, kuan mo basig. Apike sa ang Mayo alas 12. Taon to? Kasi sa udto. Ngitig pa ni udto man di mo mga on way kan anay. Taon di ko magot. Alas 12 ba dito kaon? Taon di alas 11:30. Sa to pa taga-adlo ka bakante kay agad mo ko siyang schedule ana. Gahinan may schedule ako jud ang gahinan. Sige Mo unsay iya pong kuan kay basig mo na bakante niya, di siya bakante. Sige. Atong kuta ko si Edgar Logan mo. Paibalo ko niyo bro si schedule ihatag niya bro ha. Sige bro. Salamat bro. Ingani ra ko to baya video call ra ko okay na kay na. Okay na. Basta ikaw ang moderator. Ato ra i-live, ato ra i-live inyong debate ninyo. Thank you bro. Bro, salamat bro. God bless bro. Hey bro.